Pabigat lang siya. Wala nang silbi. Ang malamig na tinig ni Rafael ay parang patalim habang yakap ang kabit sa sarili kong opisina. Ako, na nagpakuba at nagdugo para sa pamilyang ito ay tinawag na basahan? Akala nila mananahimik ako dahil sa hiya at utang na loob. Nagkakamali sila. Sisirain ko ang paraisong ninakaw nila gamit ang sarili kong mga kamay. Handa na ba silang tikman ang impyernong ginawa nila? Pabigat lang siya. Wala nang silbi. Ang amoy ng pawis niya ay nakakasuka na, Val. Kaunting panahon na lang, magiging atin na ang lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na walang awang ibinaon sa likuran ni Aurora. Sa labas ng bahagyang nakawangwang na pinto ng sarili niyang opisina, nanigas ang kanyang buong katawan. Nasa mga palad niya ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang mamahaling relo na binili niya mula sa kanyang lihim na inipon. Isang regalo para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal. Ang mga kamay niyang may mga kalyo dahil sa walang pagod na pagtataguyod sa Villanueva Logistics ay mahigpit na nakakapit sa kahon. Ginawa niya ang lahat para sa kumpanyang ito. Para sa pamilyang ito, nagpakuba at nagtiis, ngunit ito ang isusukli sa kanya ng taong pinangakuan niya ng walang hanggan. Sa pamamagitan ng maliit na uwang ng pinto, nakita niya ang anino ng 2 taong naglalapit. Kawawa naman ang utusan mong nagpapanggap na asawa. Siya ang nagpakahirap. Tayo ang aani ng ginhawa. Nakakaawa. But she is so clueless, babe. Wika ni Valerie. Ang tinig ay puno ng matinding pagkutya habang inilalapit ang sarili sa asawa ni Aurora. Hindi sumigaw si Aurora. Walang luha ang agad na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumilikha ng anumang ingay. Naramdaman niya ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan, tila isang lason na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Namatay ang pakiramdam ng kanyang mga braso at binti. Bumaon ang kanyang mga kuko sa takip ng pelus na kahon hanggang sa halos magdugo ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya alintana ang sakit sa laman. Mas matindi ang pagkawasak na nangyayari sa loob ng kanyang dibdib. Ang opisinang pamilyar sa kanya, ang mga pader na saksi sa kanyang mga pangarap at pagod, ay biglang naging isang nakakapasong impyerno na gusto niyang takasan. Bago pa man siya makahakbang palayo, naaninag niya ang paglapit ng isang pamilyar na bulto mula sa dulo ng pasilyo. Si Doña Carmen, ang ina ni Rafael. Mabilis na umatras si Aurora at nagtago sa madilim na bahagi ng pasilyo, mahigpit na pinigilan ang sariling paghinga. Pumasok ang matanda sa opisina nang hindi man lang kumakatok. Heto ang espesyal na sabaw mo, Valerie. Ubusin mo yan at magpalakas ka para mabigyan mo na ako ng tunay na apo na magmamana ng lahat ng ito. Malambing na wika ng matanda na umabot sa pandinig ni Aurora. Nadama ni Aurora ang panlalamig ng kanyang buong gulugod. Ang sarili niyang biyenan na lagi siyang sinisisi at pinapahiya dahil sa pagiging abala sa negosyo ay kasabwat sa kataksilang ito. May inilapag na dokumento si Doña Carmen sa ibabaw ng mesa na lumikha ng mahinang kaluskos ng papel. Pirmahan mo na agad ito, Rafael. Kailangang mailipat na ang mga dapat ilipat bago pa makahalata ang mangmang mong asawa. Ano ang dokumentong yon? Anong nilalaman ng papel na yon na tuluyang magtatanggal sa kanya ng karapatan sa mga bagay na siya mismo ang nagtayo mula sa wala? Umatras si Aurora ng tuluyan. Bawat hakbang ng kanyang pudpod na sapatos ay maingat at pigil upang hindi lumikha ng alingaw-ngaw sa malamig na marmol na sahig. Tumakbo siya palayo sa lugar na yon, palayo sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Nang makarating siya sa loob ng kanyang sasakyan, sa madilim na bahagi ng paradahan, doon lamang unti-unting gumuho ang kanyang katatagan. Nanginginig ang kanyang mga kamay na binuksan ng kahon. Isang patak ng luha ang tahimik na kumawawala mula sa kanyang mga mata, bumagsak at dumapo ng eksakto sa makintab na salamin ng relo. Unti-unting lumabo ang nakaukit na mga salita
sa likuran nito na nagsasabing para sa walang hanggang pag-ibig. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang nanginginig na hinlalaki, pilit na nilulunok ang mapait na katotohanang ang pag-ibig na inalay niya ay binalik ng pagtataksil at pandidiri. Kinagabihan, nakauwi si Aurora sa kanilang bahay na tila isang estranghero na nagmamasid sa sariling tahanan. Dumiretso siya sa silid ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Liam. Mahimbing na natutulog ang bata, inosente at walang kamalay-malay sa bagyong sumira sa kanilang pamilya. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng bata. Nararamdaman ang init na nagbibigay ng kaunting lakas sa kanyang nanghihinang puso. Dahil sa banayad na dampi ng kanyang kamay, bahagyang iminulat ni Liam ang kanyang mga inosenteng mata. "Mama," mahinang bulong ng bata bago muling pumikit at sumiksik sa unan. Sa pagbanggit ng salitang yon, naramdaman ni Aurora ang muling pagkabuhay ng kanyang diwa. Ang pait ay napalitan ng isang malalim at malamig na determinasyon. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan, habang ang paboritong kumot ni Liam ay mahigpit niyang hawak. Paano niya poprotektahan ang inosenteng anghel na ito kung ang mismong halimaw na handang sumira sa kanila ay ang taong katabi niya sa pagtulog? Ang umaga ay sumikat dala ang maputlang liwanag na hindi nagawang pawin ang lamig sa loob ng hapagkainan ng mga delgado. Nakaupo si Aurora habang maingat na inihahanda ang agahan. Sinusubukan niyang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay matapos ang walang tulog na gabi ng paghihirap. Pinagmasdan niya ang mga taong nasa kanyang harapan na tila walang anumang kasalanang ginagawa. Basag ang katahimikan nang marahas na ibagsak ni Doña Carmen ang kanyang kubyertos sa ibabaw ng porselanang pinggan na lumikha ng isang matalim at nakakapasong tensyon sa hangin. Tinitigan ng matanda ang inihandang pagkain nang may labis na pandidiri at pagkayamot. "Wala man lang kabuhay-buhay ang luto mo, Aurora. Nakakawalang gana." Malamig na wika ni Doña Carmen habang matapobreng nakataas ang kilay. "Palibhasa kasi puro trabaho na lang ang inaatupag mo, ni hindi mo na maalagaan ng maayos ang asawa mo. Kung hindi ka kinupkop ng pamilyang ito, nung nagsisimula ka pa lang at walang-wala, sa tingin mo ba maitatayo mo yung kumpanya mo? Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa amin dahil kung wala ang tulong ni Rafael, isa ka pa ring hamak na babaeng walang mararating." Ang bawat salita ay parang kinakalawang na karayom na isinusukusok sa lalamunan ni Aurora. Nilunok niya ang pait kasama ng kapira-pirasong tinapay na tila naging buhangin sa kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw na siya ang nagpakahirap, na ang sarili niyang dugo at pawis ang bumubuhay sa luho ng matanda at hindi ang pamilya nito. Ngunit pinili niyang manahimik alang-alang sa pakikisama at upang protektahan ang inosenteng isipan ni Liam na tahimik na kumakain sa kanyang tabi. Sa kalagitnaan ng panlalait ng kanyang biyenan, hinaplos ni Rafael ang likuran ni Aurora nang may pekeng pag-aalala, isang pagkilos na sinadya upang makita ng mga kasambahay na nakatayo sa gilid. "Babe, baka kailangan mo nang magpatingin sa psychiatrist. Masyado ka nang nakakalimot at madalas uminit ang ulo mo lately dahil sa stress mo sa opisina. Baka kailangan mo munang i-give up ang posisyon mo at magpahinga. Nag-aalala na talaga ako sa mental health mo." Malumanay nitong sabi. Ang boses ay nagkukunwaring mabait ngunit ang mga mata ay puno ng kalkuladong manipulasyon. Naramdaman ni Aurora ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang hangin sa paligid ay tila nauubos at sumasakal sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam ng unti-unting pinapatay sa sariling pamamahay. Pilit siyang ginagawang baliw at pabaya ng sarili niyang asawa upang madaling makuha ang lahat ng kanyang pinaghirapan nang walang kahirap-hirap. Hindi pa man siya nakakabawi mula sa psikolohikal na pag-ataking iyon, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan at pumasok si Valerie, sariwa, nakangiti, at walang anumang bakas ng hiya. "Good morning! Sorry to intrude ha. May kailangan lang kaming i-discuss ni Rafael
for the upcoming VIP project natin. Naisip ko sumabay na lang ng breakfast. Masiglang bati ng babae na tila ba siya ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Walang alinlangan itong umupo sa silyang katapat ni Rafael sa mismong pwestong nararapat sana ay sa may bahay. Nagkatinginan ang dalawa, isang palitan ng mga matang nag-uusap ng mga lihim na tanging sila lamang ang nakakaalam. Ramdam ni Aurora ang asidong kumukulo sa kanyang sikmura, ang labis na pandidiri at pagnanasang kaladkarin ng babaeng yon palabas upang ipagtanggol ang kanyang karangalan. Ngunit nang mapansin niyang napatingin si Liam sa direksyon ni Valerie, taglay ang pagtataka sa mga mata nito. Mabilis na kumilos si Aurora. Tahimik niyang inilapit ang pinakamasarap na bahagi ng almusal sa plato ng anak, kasabay ng banayad na pagharang ng kanyang sariling katawan upang hindi na makita pa ng bata ang huwad at mapanuyang ng ngiti ng kabit ng kanyang ama. "Eat well, anak." Mahinang bulong niya habang marahang hinahaplos ang malambot na buhok ni Liam. Sa mga oras na yon, ang tanging mahalaga ay huwag maramdaman ng bata ang lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng kanyang ina. Pagkatapos ng mapagkunwaring agahan, sabay na tumungo sina Rafael at Valerie sa sala upang mag-usap. Nang tuluyan na silang umalis papuntang opisina, nagsimulang magligpit si Aurora at doon ay may napansin siya sa ibabaw ng mesita. Isang makintab na susi na gawa sa matigas na plastik. May nakaukit na pamilyar na logo ng isang tanyag at mamahaling hotel sa labas ng syudad. Sinadya ba itong iwan ni Valerie upang ipamukha sa kanya ang maruming lihim ng mga ito? Habang tinititigan ng susi at pinoproseso ang matinding sakit ng patuloy na panlilinlang, umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa, nagpapahiwatig ng isang tahimik na abiso mula sa bangko. Nanginig ang mga daliri ni Aurora nang basahin ang nilalaman ng mensahe. Isang nakakalulalang halaga na umaabot sa 500,000 piso ang kabawasang naitala mula sa kanyang credit card na ginamit sa isang kilalang tindahan ng mga diamante. Ang nakalagay na awtorisadong pangalan sa resibo ay walang iba kundi si Rafael Delgado. Unti-unting lumabo ang paningin ni Aurora habang nakatitig sa mensaheng nagsasaad ng tuluyang pagkaubos ng laman ng kanyang account, isang malinaw at malupit na patunay ng walang pusong paglimot at pagnanakaw sa kanyang dugo at pawis. Binalot ng nakakapasong lamig at makapal na dilim ang buong palapag ng Villanueva Logistics nang dumating si Aurora. Wala pang sumisikat na araw, ngunit ang kanyang diwa ay matagal nang gising, hinahabol ng mga multo ng kataksilan. Ang mga pasilyong dati ay nagbibigay sa kanya ng labis na pagmamalaki ngayon ay tila naging isang mahaba at nakakasakal na piitan. Pumasok siya sa kanyang opisina at binuhay ang computer, ang tanging liwanag mula sa monitor ang tumanglaw sa kanyang namumutlang mukha at mga matang pagod na pagod sa pag-iyak ng walang luha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mga lihim na folder ng pananalapi na matagal nang pinamamahalaan ni Rafael. Ngunit habang lumalalim siya sa mga numero, unti-unting nanikip ang kanyang dibdib. Isang perpektong maze ng mga pekeng datos at inilipat na pondo ang sumalubong sa kanya. Napakagaling ng pagkakagawa, napakalinis, na halos hindi niya makita kung saan nagsimula ang butas. Ramdam niya ang matinding pagkabigo. Ang kumpanyang itinayo niya mula sa barya at pawis ay unti-unting inuubos sa mismong harapan niya. At wala siyang magawa, kundi titigan ang mga nakakalitong numero sa screen. Napasabunot siya sa kanyang buhok, pinipigilan ang hikbing nagbabadyang kumawala sa kanyang lalamunan. Bumukas ng marahan ang mabigat na pintuang kahoy ng kanyang opisina. Pumasok ang matangkad na bulto ni Mark Flores, ang Director of Operations, bit-bit ang 2 umuusok na tasa ng kape. Tumigil siya nang makita ang nakayukong figura ni Aurora. Wala siyang sinabing kahit ano na magpaparamdam ng awa. Sa halip,
Kalmadong naglakad papalapit si Mark. Ang bawat hakbang ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad sa gitna ng magulong mundo ni Aurora. Early bird, Aurora? Or maybe hindi ka pa natutulog? Malumanay na tanong ni Mark. Ang boses nito ay tila isang mainit na kumot sa giniginaw niyang kaluluwa. Mabilis na pinunasan ni Aurora ang gilid ng kanyang mga mata at nagpilit ng isang maliit na ngiti. Pilit tinatakpan ng screen ng computer. May mga kailangan lang akong i-check, Mark. Dami kasing backlogs lately. Hindi nagpumilit si Mark na alamin ang katotohanan. Alam niya. Ibinaba niya ang tasa ng kape sa gilid ng mesa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na metal na USB at maingat itong ipinatong sa tabi ng keyboard ni Aurora. I noticed some unusual inconsistencies sa offshore accounts natin for the past few months. Nilagay ko lahat ng raw bank statements and scanned documents diyan. Baka sakaling makatulong sa pag-clear ng mga backlogs mo. Makahulugang wika ni Mark. Tiningala siya ni Aurora. Ang mga mata ay puno ng pagkamangha at tahimik na pasasalamat. Walang paghuhusga sa mga mata ni Mark. Tanging isang malalim na pag-unawa at paggalang. Hindi nito tinangkang hawakan ang kanyang kamay upang magbigay ng huwad na aliw. Sa halip lumapit ito sa likuran niya at marahang inayos ang sandalan ng kanyang upuan. Tinulungan siyang makaupo ng tuwid at marangal. Ang kumpanyang ito ay nakapangalan sa iyo, Aurora. Bulong ni Mark ng may diin at pagrespeto. Huwag mong hayaang may magdumi nito. Nang lumabas si Mark, unti-unting ginapang ng init ng kape ang kanyang mga nanlalamig na palad. May kakampi siya. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Huminga ng malalim si Aurora at isinalpak ang USB. Lumantad sa kanyang harapan ang tunay na kalagayan ng kumpanya. Milyon-milyong piso ang patuloy na umaagos palabas patungo sa isang tagong investment fund na tinatawag na Vanguard Apex Holdings. Bawat petsa ng malalaking transaksyon ay tumutugma sa mga araw na nagpapaalam si Rafael na mayroon itong mahalagang business trip sa ibang bansa. Isang malaking pondo ng mga multo. Ngunit sino ang nagmamay-ari at kumakatawan sa kumpanyang ito? Nagpatuloy sa pag-ikot ang kanyang isipan habang binubuksan ang mga kalakip na scanned documents. Pinabilis niya ang paghahanap sa dulo ng pahina upang makita ang kinatawan ng pekeng kumpanya. Pinalaki niya ang imahe sa screen. Tumigil ang paghinga ni Aurora. Nakapaskil sa ibaba ng kontrata ang isang pamilyar at malarosas na pirma. Isang mapagmataas at matalim na kurba ng mga letra na isinulat gamit ang matingkad na pulang tinta. Walang alinlangan. Ito ay ang mismong sulat ni kamay ni Valerie na madalas niyang makita sa mga VIP passes at mamahaling resibo. Ang pulang tinta na yon ay tila sariwang dugo na dahan-dahang tumutulo mula sa sariling puso ni Aurora. Ang marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel ay nagliliwanag dahil sa libu-libong kristal na nakasabit sa kisame na nagbibigay ng formalidad sa gabi ng kawanggawa na dinaluhan ng mga kilalang tao sa lipunan. Nakatayo si Aurora sa gilid ng entablado. Pilit na itinatago ang labis na pagkahapo sa likod ng manipis na pampaganda at isang formal na ngiti. Ang kanyang katawan ay tila isang marupok na sanga na pilit lumalaban sa malakas na hangin matapos ang sunod-sunod na gabing walang maayos na tulog dahil sa bigat ng mga natuklasang lihim. Sa kanyang tabi ay si Rafael, maayos ang pananamit at buong pagmamalaking nakikipag-usap sa mga mamumuhunan. Paminsan-minsan ay inilalagay ang kamay sa baywang ni Aurora upang magpakita ng huwad na pagmamahal sa harap ng publiko. Habang abala ang lahat sa pagpapalitan ng mga formal na pagbati, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Aurora nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Valerie na suot ang isang kumikinang na pulang damit na hapit sa katawan na umaakit sa paningin ng bawat bisitang naroroon. Ngunit hindi ang damit ang nagpatigil sa paghinga ni Aurora, kundi ang makintab at kumikinang na kwintas na diamante na nakasabit sa leeg ng babae.
Ang bawat batong nakatanim doon ay sumasalamin sa eksaktong halaga ng 500,000 piso na nawala sa kanyang sariling bank account. Ang perang pinaghirapan niya mula sa walang katapusang pagpupuyat at pagharap sa mga kliyente ay nakasabit ngayon bilang isang tropeo ng pagtataksil sa leeg ng kabit ng kanyang asawa. Walang anumang bakas ng hiya sa mukha ni Valerie nang direktang maglakad ito palapit sa pwesto nilang mag-asawa. Gumuhit ang isang matamis, ngunit mapanuyang ngiti sa mga labi nito bago humalik sa pisngi ni Rafael, isang kilos na kunwari ay formal na pagbati, ngunit may mali siya sa paningin ni Aurora. Binalingan ni Valerie si Aurora at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. "Hi Aurora, you look so pale tonight. Baka kailangan mo nang magpahinga talaga. Sayang naman ang event kung mukha kang may sakit." Malambing na wika ni Valerie sa tonong nagmamalasakit, ngunit mabilis itong lumapit at bumulong nang halos dumampi na ang mga labi nito sa tainga ni Aurora. "By the way, Rafael really loves this necklace on me. Sabi niya, mas bagay daw sa akin ang mga mamahaling bagay kaysa sa mga babaeng amoy araw at puro trabaho lang ang alam. He was so passionate when he put this around my neck last night." Naramdaman ni Aurora ang tila pag-akyat ng kumukulong dugo patungo sa kanyang ulo. Nanginig ang kanyang buong kalamnan at mahigpit na naikuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang mga kuko sa kanyang balat. Ang pagnanasang habluti ng kwintas na yon at isumbat ang lahat ng katotohanan sa harap ng maraming tao ay sumiklab sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng galit at makagawa ng eksena, isang matibay na presensya ang pumagitna. Humakbang si Mark Flores at banayad na inihawi ang espasyo sa pagitan ng dalawang babae. Sa kanyang kamay ay isang kopita ng malamig na tubig na inabot niya kay Aurora. Hindi niya tiningnan si Valerie, sa halip ay nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa pamumutla ng ginang. "Excuse us, Valerie. Kailangan nang batiin ni Aurora ang board of directors sa kabilang table." Kalmadong ngunit may pinal na wika ni Mark. Ang boses na yon ay nagsilbing angkla na nagpabalik sa katinoan ni Aurora. Lihim siyang huminga ng malalim, nakaramdam ng matinding pasasalamat sa lalaking laging nagiging panangga niya sa mga oras ng matinding panghihina. Nang makalayo sila ng kaunti, hindi sinasadyang marinig ni Aurora ang tinig ng kanyang biyenan na si Doña Carmen mula sa kalapit na grupo ng mga mayayamang matatandang babae. Ang matanda ay masayang nakikipag-usap habang patagong itinuturo si Valerie na nasa kabilang dako ng bulwagan. "Tingnan ninyo si Valerie. Napakaganda at napakagaling magdala ng sarili. Ganyan ang uring na babagay sa pamilya Delgado. May pino, may yaman, at may malaking ambag sa lipunan. Hindi tulad ng iba dyan na napulot lang sa tabi-tabi at ginawang puhunan ng awa ng anak ko." Buong pagmamalaking pahayag ng matanda na sinundan ng mga sumasang-ayon na tango ng mga kausap nito. Bawat salita ay parang asidong ibinuhos sa nagdurugong puso ni Aurora. Ang kanyang dangal ay niyuyurakan sa harap ng maraming tao ng mismong pamilyang pinagsilbihan niya. Muling lumapit si Rafael upang kunin ang kanyang kamay. Nais magpakita ng perpektong larawan sa isang mamamahayag na kumukuha ng litrato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpaubaya si Aurora. Lihim at malamig niyang iniwas ang kanyang kamay. Inalis ang pagkakakapit ng asawa at maingat na humakbang paatras upang lumikha ng isang malinaw at pisikal na distansya. Ito ang unang pagkakataon na tumanggi siyang maging bahagi ng palabas. Sa paglayo niya ng paningin kay Rafael, nahagip ng kanyang mga mata ang isang kaduda-dudang eksena sa isang madilim na pasilyo patungo sa labasan. Isang lalaking nakasuot ng itim na formal na kasuotan ang mabilis na nag-abot ng isang makapal at selyadong kayumangging sobre kay Valerie. Mabilis na itinago ng babae ang sobre sa loob ng kanyang mamahaling bag bago muling naglakad pabalik sa maliwanag na bahagi ng bulwagan. Anong madilim na transaksyon ang nagaganap sa likod ng mapanlinlang ng ngiting iyon? Hindi natapos ang pagmamasid ni Aurora
dahil biglang hinawakan ni Rafael ang kanyang braso. Sa pagkakataong ito ay may halong dahas at mariing diin. Kinaladkad siya nito patungo sa isang sulok na hindi naabot ng liwanag ng mga kristal na ilaw at malayo sa paningin ng mga bisita. Madilim ang mukha ng asawa na wala na ang maamong maskara na suot nito kanina. Umayos ka, Aurora. Madiin at nagbabantang wika ni Rafael. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Huwag mong ipahiya ang pamilya ko dito. Nakikita ko ang pagmamatigas mo. Kung ipagpapatuloy mo iyang pagkabaliw at mga ilusyon mo, baka kailanganin ko nang ipasuri sa korte ang mental state mo at kunin ang buong kustodya kay Liam. Hindi ko iiwan ang anak ko sa isang inang nawawala sa sarili. Nanigas ang buong katawan ni Aurora. Ang malamig na banta na yon ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang pag-aakala na pera at kumpanya lamang ang nais nitong kunin ay isang malaking pagkakamali. Dahil ngayon, ang tanging rason ng kanyang paghinga ang nais nilang ilayo sa kanya. Ang labis na takot at pag-aalala ay gumapang sa kanyang gulugod nang marinig ang pangalan ng kanyang inosenteng anak mula sa bibig ng isang halimaw. Ang bigat ng nakaraang gabi ay tila dumagan sa mga balikat ni Aurora nang makapasok siya sa tahimik na opisina ni Mark Flores. Wala na ang nagmamatapang at nakataas noong babae mula sa marangyang bulwagan. Ang natira ay isang inang unti-unting nadudurog sa takot na mawalay sa kanyang tanging anak. Nanlambot ang kanyang mga tuhod, dahilan upang mapakapit siya sa gilid ng malambot na sofa upang hindi tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Ang banta ni Rafael na gagamitin ng batas at ang huwad na isyu ng kanyang mentalidad upang kunin si Liam ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Tila ito isang lason na mabilis sumisira sa natitira niyang katinuan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat at ang mga luhang buong gabi niyang pinigilan sa harap ng maraming tao ay tuluyan ng nag-unahan sa paglandas sa kanyang namumutlang mga pisngi. Wala siyang tinig na inilabas, tanging ang matinding paghihelak ng kanyang dibdib ang nagpapakita ng labis na pagdurusa. Nakita ni Mark ang pagguho ng matatag na babaeng matagal na niyang hinahangaan. Sa halip na magtanong o magbigay ng mga walang kwentang salita ng pag-alo na hindi naman makakabawas sa sakit, tahimik siyang tumayo mula sa kanyang silya. Marahan niyang hinila at isinaray ang mga makapal na kurtina ng opisina. Tuluyang hinaharangan ang anumang matang maaaring humusga sa kahinaan ni Aurora mula sa labas ng salamin. Kumuha siya ng isang malinis na panyong lino mula sa kanyang bulsa at maingat na inabot ito sa ginang. Hindi niya inakbayan o niyakap si Aurora. Napanatili niya ang isang magalang na distansya, umupo sa tapat nito at ibinigay ang kanyang tahimik na presensya bilang isang matibay na sandigan. Hinayaan niyang ilabas ng babae ang lahat ng sakit, pait at takot nang walang panghuhusga. Para kay Aurora, ang ginawang katahimikang yun ni Mark ay isang ligtas na kanlungan na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ng sarili niyang asawa. Nang unti-unting humupa ang panginginig ng dibdib ni Aurora, nag-abot si Mark ng isang baso ng maligamgam na tubig. We need to be smart about this, Aurora. Hindi ka pwedeng sumugod ng walang dalang sandata. Malumanay, ngunit seryosong wika ni Mark habang nakatitig sa mga mata nitong namamagapa sa pag-iyak. Kung balak niyang kunin si Liam gamit ang pagpapalabas na wala ka sa katinuan, kailangan nating unahan siya sa pagkalap ng matitibay na ebidensya ng kanyang pagtataksil at pagnanakaw sa kumpanya. We have to secure your assets before you file for an absolute nullity of marriage. Sumang-ayon si Aurora. Ang kanyang paningin ay muling nagkaroon ng linaw. Nagplano silang lihim na magbukas ng isang bagong bank account sa ilalim ng pangalan ng yumao niyang ina upang unti-unting ilipat at protektahan ang natitirang pondo na maaari pa nilang mailigtas mula sa panlilinlang ni na Rafael at Valerie. Sa mga oras na yon,
Natagpuan ni Aurora ang isang kakampi na hindi humihingi ng anumang kapalit o utang na loob. Matapos makipag-usap at makabuo ng malinaw na hakbang, tumayo si Aurora upang mag-ayos ng sarili sa harap ng maliit na salamin sa sulok ng silid. Kinuha ni Mark ang basong ginamit ng ginang. Gamit ang kanyang hinlalaki, maingat niyang pinunasan ang mantsa ng pulang lipstick sa gilid ng baso. Tinitiyak na walang sino man ang makakaalam na may isang babaeng umiyak at humanap ng kalinga sa kanyang opisina. Nang ibalik niya ang panyo sa kanyang pitaka upang itabi, bahagyang nakita sa loob ng isang lihim na siwang nito ang isang luma at kupas na litrato. Isang larawan mula noong sila ay nasa kolehiyo pa lamang, kung saan nakangiti ng napakatamis si Aurora. Mabilis itong itinago ni Mark, isang dalisay na alaala na matagal na niyang pinangangalagaan ng palihim mula pa noon. Handa na sanang magpaalam si Aurora upang bumalik sa kanyang sariling mesa nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina ni Mark. Pumasok ang matangkad na bulto ni Rafael. Ang kanyang mukha ay nababalot ng madilim na hinala habang mabilis na inililibot ang kanyang paningin sa buong silid na tila may hinahanap na pagkakamali. Tumigil ang paghinga ni Aurora nang dumapo ang matatalim at mapanuring mga mata ng kanyang asawa nang diretso sa kanilang dalawa ni Mark. Sinusukat ang bawat kilos at naghahanap ng anumang rason upang isakatuparan ang malupit nitong banta. Ang tensyon sa loob ng opisina ni Mark ay tila isang mahabang pising malapit ng maputol. Nanatiling nakatayo si Rafael sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na patalim na sinusuri ang bawat anggulo ng silid hanggang sa huminto ang mga ito sa namumutlang mukha ni Aurora. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpapabigat sa hanging kanilang hininga. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita ang asawa, ay tumayo si Mark ng may buong kapanatagan. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang takot o pagkabalisa. Rafael, sakto ang dating mo. Katatapos lang naming repasuhin ni Aurora ang mga logistics reports para sa susunod na quarter. I was just telling her na kailangan niyang mag-double check sa mga figures dahil may mga inconsistencies akong nakita. Kalmadong paliwanag ni Mark. Ang boses ay seryoso at professional. Tiningnan ni Rafael si Aurora nang may halong panunuri, ngunit mabilis na yumuko ang ginang upang itago ang namumula pa niyang mga mata. Yes, babe. Mark was just helping me with the audit. Masyado lang akong napagod, kaya naging emosyonal ako ng kaunti dahil sa dami ng trabaho. Dagdag ni Aurora sa tonong nanginginig, ngunit pilit na pinatatatag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael, isang ngiting hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Lumapit siya at marahas na inakbayan si Aurora, isang pagkilos na tila pag-aari, ngunit puno ng pananakit. Pagdating sa kanilang tahanan, ang gabi ay tila naging isang piitan para kay Aurora. Sa loob ng kanilang malawak na silid, inilabas ni Rafael ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento mula sa kanyang mamahaling bag. Inilapag niya ito sa harap ni Aurora nang may peking lambing, habang ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha. Babe, I've been thinking about what I said earlier. You're too stressed and it's affecting your health. I prepared these restructuring papers. Kung pipirmahan mo ito, I will handle everything for the company officially. You can just stay at home, take a long vacation, and focus on being a mom to Liam. Ayaw mo ba noon? No more deadlines, no higit na pressure. Gagawin ko ito dahil mahal kita at ayaw kitang makitang nagkakaganyan. Malamig na wika ni Rafael, ngunit ang bawat salita ay tila isang mabulaklak na bitag na inihanda para sa kanyang pagbagsak. Nadama ni Aurora ang matinding pagkasuklam. Alam niyang sa sandaling idampin niya ang panulat sa papel na yon, mawawala na sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Rafael, my head hurts so much right ngayon. Hindi ko kayang basahin ang lahat ng ito ng maayos. Can we do this tomorrow? Kailangan ko lang talagang matulog.
Pagdadahilan niya habang humahawak sa kanyang noo, pilit na ginagaya ang isang taong nawawalan na ng lakas. Isang buntong hininga ng pagkainis ang kumawala kay Rafael, ngunit hindi na ito nagpumilit. Humiga ang lalaki at hindi nagtagal, ay binalot na ng malalim na paghinga ang buong silid. Nang matiyak ni Aurora na mahimbing na ang tulog ng asawa, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino sa dilim, maingat na hindi lumilikha ng anumang tunog sa ibabaw ng makapal na karpet. Nilapitan niya ang bag ni Rafael na nakapatong sa mesa. Ang malamig na bakal ng kandado ay tila nangahamon sa kanya. Sinubukan niya ang petsa ng kanilang anibersaryo, ngunit hindi ito bumukas. Sinubukan niya ang kaarawan ni Liam, ngunit bigo pa rin siya. Sa huli, nanginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang isang petsa na tila isang lason sa kanyang isipan, ang kaarawan ni Valerie. Isang mahinang mekanismo ng kandado ang bumukas ng bahagya. Hudyat na tama ang kanyang hinala. Sa loob ng bag, mabilis niyang hinalughog ang mga lihim na dokumento. Gamit ang liwanag ng kanyang telepono, kinuha niya ang bawat larawan ng mga kontrata na nagpapatunay ng ilegal na paglilipat ng mga ari-arian. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Bawat pintig ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit sa pinakailalim na bahagi ng bag, may isang dokumentong nakatupi nang maayos na nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi ito isang kontrata sa negosyo. Nang buksan niya ang papel, tila tumigil ang daloy ng dugo sa kanyang katawan. Ito ay isang formal na petisyon na isusumite sa korte. Isang dokumentong humihiling ng pansamantalang paglilimita sa kanyang mga karapatan bilang magulang. Ang mga salitang nakalimbag sa itim na tinta ay tila mga toksikong tumatagos sa kanyang puso. Unstable mental state, incapable of providing care, and psychological impairment. Pinagplanuhan na ni Rafael na gamitin ang bawat sandali ng kanyang pag-iyak, bawat minuto ng kanyang pagod, upang palabasin siyang isang inang walang katinuan at tuluyang ilayo sa kanya ang kanyang buhay. Si Liam. Nanigas si Aurora sa gitna ng kadiliman, habang ang papel sa kanyang kamay ay unti-unting nayuyupi sa matinding panginginig. At ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan ay kung hanggang saan ang kayang gawin ng taong minahal niya upang tuluyan siyang wasakin. Ang hapon ay nababalot ng kulay kahel na liwanag, ngunit sa paningin ni Aurora, ang paligid ay tila unti-unting nawawalan ng kulay. Nagmamadali siyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa harap ng paaralan ni Liam. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok dahil sa kaba na hindi niya maipaliwanag. Nang makarating siya sa silid-aralan, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang katahimikan ng mga bakanting upuan at ang guro na abala sa pagliligpit ng mga gamit. Nasaan po si Liam? Bakit wala na siya rito? Ang tanong ni Aurora, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa takot. Tumingin ang guro ng may pagtataka at bahagyang ngumiti. Ay, Mrs. Villanueva. Sinundo na po siya kanina ni Ma'am Valerie. Sabi niya ay nagmamadali raw po kayo sa isang meeting, kaya siya na ang pinadaan ninyo rito para kumuha kay Liam. Akala ko po ay alam ninyo. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Aurora. Ang lamig ng takot ay gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang buong katawan na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na tila siya ay nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinapaandar ang makina. Ang bawat pihit ng manibela ay tila isang pakikipagbuno sa sariling katinuan habang tinatahak ang mga kalsadang punong-puno ng mga sasakyan. Matapos ang ilang minuto ng desperadong paghahanap, namataan niya ang pamilyar na bulto ni Valerie sa isang malapit na parke, nakaupo sa ilalim ng isang malabay na puno. Katabi nito si Liam na masayang kumakain ng ice cream. Ang tanawing iyon na sa paningin ng iba
ay tila isang mapayapang sandali, ay parang isang lason sa mga mata ni Aurora. Ang bawat subo ng ice cream na ibinibigay ni Valerie sa kanyang anak ay tila isang tahimik na pagnanakaw sa kanyang karapatan bilang isang ina. Liam! Ang sigaw ni Aurora habang mabilis na lumalapit, ang kanyang hininga ay kapos at ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at takot. Agad na tumayo si Valerie, ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang mapanlinlang at inosenteng na ngiti. Oh, Aurora, nandyan ka na pala. Huwag kang masyadong mag-alala. Nakita ko kasing parang pagod na si Liam kakahintay, kaya niresto ko muna siya rito. I was just trying to help, you know? Hindi pinansin ni Aurora ang mga salita ng babae. Mabilis niyang hinila si Liam patungo sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay tila isang kalasag na handang humarap sa anumang panganib. Huwag na huwag mo nang uulitin ito, Valerie. Layuan mo ang anak ko. Ang galingit na wika ni Aurora. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng babala. Tumawa ng mahina si Valerie, isang tunog na puno ng pangungutya at kawalan ng pakiramdam. Ang dumi mo talagang mag-isip, Aurora. Baka tama nga ang sinasabi ni Rafael, masyado ka ng praning. Sige na, iuwi mo na ang bata. Baka mahawa pa siya sa init ng ulo mo. Pagdating sa bahay, ang tensyon ay lalo pang lumala nang datnan nila si Rafael na naghihintay sa sala. Sa halip na yakap at pag-aalala, ang sumalubong kay Aurora, ang tanging nakuha niya ay ang matalim na tingin at panunumbat ng kanyang asawa. Ano na naman itong ginawa mo, Aurora? Tinawagan ako ni Valerie. Umiiyak siya dahil pinahiya mo raw siya sa harap ng maraming tao pagkatapos niyang magmalasakit na sunduin si Liam. Bakit ba ang sama ng loob mo sa taong tumutulong lang sa atin? Tumutulong? Rafael, kinuha niya ang anak ko ng walang pahintulot. Hindi mo ba nakikita kung gaano yon kadelikado? Ang sagot ni Aurora, ang kanyang boses ay basag na sa halo-halong emosyon. You're being paranoid again. Ang malamig na sagot ni Rafael habang umiiling. Valerie is just being kind. At least she has the time and energy to care for Liam, hindi tulad mo na laging wala sa sarili. Kung ganyan ka ng ganyan, baka mas mabuti nga na may ibang mag-alaga sa bata. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga latay sa puso ni Aurora na nag-iiwan ng malalalim at mahapdi na sugat. Hindi man lang siya pinakinggan ng taong dapat ay katuwang niya sa lahat ng bagay. Tinalikuran siya ni Rafael na nag-iwan sa kanya na nakatayo sa gitna ng kanilang malawak at malamig na bahay. Pakiramdam niya ay lalong lumalalim ang bangin sa pagitan nilang dalawa. Dinala ni Aurora si Liam sa loob ng kanilang silid. Marahan niyang pinaupo ang bata sa kama at sinimulang haplusin ang malambot nitong buhok. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay naging isang banal na espasyo kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga ng kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment. Ang tanging sandali kung saan ramdam niya ang kanyang halaga bilang isang ina. Malayo sa mga panghuhusga at panlilinlang ng mga tao sa labas. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa bawat paghaplos. Pilit na pinapawi ang anumang takot na maaring naramdaman ng bata. Mama! Ang mahinang tawag ni Liam habang nakatingala sa kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng katanungan. Yes, baby? Bakit? Ang sagot ni Aurora, ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagkalinga. Mama, sabi po ni Tita Val kanina, kailangan ko na raw pong masanay sa kanya. Sabi niya, soon daw po ay siya na ang magiging new mom ko. Mama, ano po ba ang new mom? Aalis po ba kayo? Ang tanong na iyon ay tila isang matalim na karayom na direktang tumusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Aurora. Nanigas ang kanyang buong katawan at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging yelo. Tinitigan niya ang inosenteng mukha ng kanyang anak at sa kabila ng sakit na nararamdaman, ang tanging naisip niya ay ang panganib na nagbabantay sa kanilang dalawa. Isang panganib na mas malapit pa kaysa sa inaakala niya.
Ang gabi ay binalot ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang bawat butil ng tubig ay marahas na humahampas sa salamin ng sasakyan ni Mark. Lumilikha ng mga malabong anino sa gitna ng kadiliman ng kalsada. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang banayad at regular na paghinga ni Aurora na tila isang kandilang malapit nang maupos sa sobrang pagod. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi nakakailang. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi na nangangailangan ng mga salita. Bahagyang itinaas ni Mark ang init ng aircon upang mapawi ang panginginig ng mga balikat ni Aurora. Sa liwanag ng mga dumadaang ilaw sa kalsada, napansin ni Mark ang pagpikit ng mga mata ni Aurora. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa malambot na sandalan ng upuan, isang bihirang pagkakataon ng pagsuko sa kapaguran. Sa mga sandaling yon, parang nais ni Mark na pahintuin ang takbo ng oras. Bahagya niyang inilapit ang kanyang kanang kamay sa mukha ni Aurora. Nais sanang ayusin ang isang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakabitin sa hangin, sapat na malapit upang maramdaman ang init ng balat ni Aurora, ngunit hindi sapat upang lumampas sa hangganan ng paggalang. Ibinaba niya ang kanyang kamay at mas hinigpitan ang hawak sa manibela, ang tanging paraan upang pigilan ang pintig ng kanyang sariling puso na tila sumasabay sa agos ng ulan sa labas. Bago dumating ang gabing iyon, matagumpay nilang natapos ang pakikipag-usap sa isang matalinong abogado. Ang lahat ng dokumento para sa pag-freeze ng mga assets at ang whole departure order laban kay Rafael ay handa na. Ang bawat pirma ni Aurora sa mga papeles na yon ay tila pagputol sa bawat tanikala ng utang na loob na matagal nang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam ng kalayaan ay nagsisimulang mamuwi sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang kailangan pa niyang bumalik sa lungga ng mga lobo para sa huling yugto ng kanyang plano. Pagdating sa mansyon ng mga delgado, ang atmosfera ay tila mas lalong naging mapangapi. Sa gitna ng malawak na sala, naghihintay si Doña Carmen na tila isang reynang naghahanda para sa isang malaking pagdiriwang. Ang matanda ay may hawak na listahan ng mga bisita at mga mamahaling dekorasyon. Aurora, ayusin mo ang lahat para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya sa susunod na linggo. Utos ni Doña Carmen sa tonong tila wala siyang kinakausap na tao. Gusto ko ay magarbo ang lahat. We need to show the world that the Delgados are thriving, and I want Valerie to be the co-host. Nararapat lang na makita ng mga investors ang tunay na ganda at talino na nagpapatakbo sa kumpanyang ito, hindi lang ang mga pagod mong mukha. Sa halip na magalit o umiyak, isang banayad at misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aurora. Lumapit siya at kinuha ang listahan mula sa kamay ng matanda. Masusunod po, Mama. Huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang pipili ng pinakamahal at pinakamasarap na pagkain para sa gabing iyon. Sisiguraduhin kong hindi malilimutan ng lahat ang selebrasyong ito. Nang umakyat si Aurora sa kanilang silid, nadatnan niya ang isang malinis na puting polo ni Rafael na nakapatong sa kama. Ito ang kanyang golden moment. Kinuha niya ang plansa at sinimulang ayusin ang bawat tupi ng tela. Ang singaw mula sa mainit na plansa ay bumabalot sa kanyang mukha habang maingat niyang pinaplansa ang kwelyo. Ang bawat paghagod ng mainit na metal sa tela ay tila isang ritual ng pagpapaalam. Ginagawa niya ito nang may matinding dedikasyon, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil alam niyang ito na ang huling pagkakataon na maglilingkod siya sa taong nagnakaw ng kanyang 7 taon. Ang bawat matalas na linya sa polo ay simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagiging alipin ng kataksilan. Habang abala si Aurora, sa kabilang dako ng lungsod, si Mark ay nasa isang madilim na silid ng mga tekniko. May kausap siya sa telepono. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng seryosong tagubilin. Siguraduhin ninyong ang pinakamalaki at pinakamalinaw na LED screen ang ikakabit sa ballroom.
I want every detail of the video to be visible to everyone, even from the farthest corner of the room. Walang puwang para sa pagkakamali sa gabing iyon. Bago matapos ang gabi, naramdaman ni Aurora ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesita. Isang mensahe mula kay Valerie ang lumitaw, puno ng panunuya at kayabangan. Make sure to look your best, old wife. I heard the anniversary night will be full of surprises. Baka hindi mo kayanin ang mga regalong matatanggap mo. Tinitigan ni Aurora ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin ng silid. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Tanging isang malamig at matalim na determinasyon ang nananatili. Ipinatong niya ang kanyang daliri sa screen ng telepono at mabilis na nag-type ng sagot. I'm counting on it, Valerie. I'm very much looking forward to it. Ang ngiti sa mukha ni Aurora ay mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Habang tinititigan niya ang kanyang sarili, alam niyang ang katahimikang bumabalot sa mansyon sa mga sandaling iyon ay ang huling pagkakataon na makakatulog nang mahimbing ang mga taong nasa loob nito dahil ang susunod na selebrasyon ay hindi pagdiriwang ng tagumpay, kundi ang simula ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ang katahimikan ng hating gabi sa loob ng silid ni Liam ay biglang nabasag, hindi ng isang malakas na tunog, kundi ng isang mahina at hirap na pag-ungol na tila isang maliit na ibon na pilit humihinga sa ilalim ng malalim na tubig. Agad na nagising si Aurora. Ang kanyang buong katawan ay tila isang instrumentong nakatutok sa bawat pintig ng buhay ng kanyang anak. Natagpuan niya ang bata na namumutla. Ang maliit na dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang bawat hininga ay lumilikha ng isang matalim at payat na tunog, gaya ng isang sirang sipol na naghahanap ng hangin. Nanginginig ang mga daliri ni Aurora habang hinahanap ang nebulizer sa dilim. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila nakikipagkarera sa isang orasang mabilis na nauubusan ng buhangin. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Rafael. 1 beses, 2 beses, 10 beses. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mechanical at walang damdaming boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang hinahanap niyang tao. Bawat sandali ng katahimikan mula sa kabilang linya ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang nagdurugong puso. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa gitna ng payapang dagat, isang malaking duhat ang nagniningning dahil sa makukulay na ilaw na sumasalamin sa itim na tubig. Ang hangin doon ay amoy mamahaling pabango, alak, at tagumpay. Sa ibabaw ng isang makintab na mesa, paulit-ulit na umilaw ang screen ng telepono ni Rafael. Ang pangalang Aurora ay tila isang mantsang pilit na sumisira sa ganda ng gabi. Tiningnan ito ni Rafael ng may halong inis at pagkayamot. Sa gitna ng malakas na pagyanig ng paligid dahil sa musika, kinuha niya ang telepono at mabilis na pinindot ang pindutan upang patayin ang kuryente nito. Tuluyang nilulunod ang huling pag-asa ng kanyang asawa. Bumalik ang kanyang matamis na ngiti kay Valerie, na kasalukuyang tumatawa habang hinihiwa ang isang malaking cake na binili gamit ang credit card na pinaghirapan ni Aurora. Nakarating si Aurora sa ospital na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na maramdaman ang lamig ng tiles sa emergency room habang buhat-buhat ang nanghihinang katawan ni Liam. Isang desperadong mensahe lamang ang naipadala niya kay Mark bago siya tuluyang lamunin ng takot. Hindi nagtagal. Bumukas ang malaking pinto ng ospital at lumitaw ang humihingal na bulto ni Mark Flores. Magulo ang kanyang buhok. Suot ang isang simpleng t-shirt na halatang minadali ang pagsuot at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala na hindi kayang itago. Lumapit siya kay Aurora at hinayaan ang ginang na kumapit ng mahigpit sa kanyang braso. Ang tanging bagay na pumipigil kay Aurora na tuluyang gumuho sa harap ng lahat. Lumabas ang doktor mula sa silid ng pagsusuri
Ang muka ay seryoso habang tinatanggal ang kanyang maskara. Ang bawat hakbang nito papalapit ay tila isang hatol ng tadhana para kay Aurora. Nailigtas natin siya, Mrs. Villanueva. Stable na ang kondisyon ni Liam. Wika ng doktor, ngunit mabilis na nagbago ang tono nito. Pero kailangan ninyong malaman, kung nahuli kayo ng kahit 5 minuto lang, baka hindi na natin siya naibalik. Masyadong malubha ang naging pagbabara sa kanyang daluyan ng hangin. Nanigas ang buong pagkatao ni Aurora. Ang 5 minutong yon na tinutukoy ng doktor ay ang mga sandaling binaliwala ni Rafael ang kanyang mga tawag para lamang sa sarili nitong kaligayahan. Sa mga sandaling iyon, muling umilaw ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Isang larawan mula sa isang kaibigang naroon sa yacht party ang bumulaga sa kanya. Doon, sa maliwanag na screen, nakita niya si Rafael na masayang hinahalikan si Valerie. Sa ilalim ng mga paputok, ang kanilang mga mukha ay puno ng katuwaan habang nasa harap ng isang marangyang cake. Walang anumang sigaw na lumabas sa mga labi ni Aurora. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ng takot ay biglang naging tuyo at kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya ang kanyang anak sa loob ng salamin ng silid at sa bawat bibilang na segundo, naramdaman niya ang huling bahagi ng kanyang pusong nagmamahal kay Rafael na tuluyang namatay at naging abo. Ang babaeng nakatayo sa harap ng pintuan ng ospital ay hindi na ang mapagtiis na asawa, kundi isang inang wala nang ititira, kundi ang matalim at walang awang paniningil sa bawat patak ng luha at bawat saglit ng panganib na idinulot nila sa kanyang anak. Sumikat ang araw na may dalang maputlang liwanag, tumatagos sa bintana ng silid sa ospital at nagbibigay ng mahahabang anino sa malamig na sahig. Matapos ang isang gabing puno ng lagim, nananatiling gising si Aurora. Nakaupo sa tabi ng kama ni Liam habang pinagmamasdan ang bawat mahinahon at regular na pag-angat ng dibdib ng kanyang anak. Ang takot na kanina ay tila isang naglalagablab na apoy ay napalitan na ngayon ng isang malamig at matigas na yelo sa loob ng kanyang puso. Wala na ang mga luha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pagtitiis, ay tila naging 2 tuyong balon na wala nang mailalabas na kahit anong emosyon. Sa kabilang dako ng silid, nakita niya si Mark na tila hindi rin natulog, nananatiling nakabantay at handang tumugon sa anumang kailangan niya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, isang tahimik na tango ang ibinigay ni Mark. Isang pagkilala sa bagong lakas na nakikita niya sa mga mata ng ginang. Tumayo si Aurora. Ang bawat galaw niya ay tila isang makinang maayos na gumagana. Walang alinlangan at puno ng determinasyon. Nilapitan niya ang basurahan sa sulok ng silid. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong tila naging isang mabigat na kadena sa loob ng 7 taon. Binitiwan niya ito at ang pagtama ng metal sa ilalim ng basurahan ay lumikha ng isang matalim at pinal na tunog na tila naghudyat ng katapusan ng isang masakit na yugto. Wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging ang isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Bumalik si Aurora sa kanilang mansyon bago pa man magising ang lahat. Pagpasok niya sa sala, naamoy niya ang halimuyak ng alak at mamahaling pabango na naiwan sa hangin. Ilang sandali pa ay bumaba si Rafael mula sa itaas. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay namumula dahil sa puyat at kalasingan mula sa party sa duhat. Nagulat ito nang makita si Aurora na nakatayo sa gitna ng sala. Maayos ang pananamit at tila walang anumang nangyaring masama. "Babe, saan ka ba nanggaling? Bakit wala pang breakfast? I have a headache at kailangan ko ng kape." Reklamo ni Rafael sa tonong tila siya pa ang biktima, ni hindi man lang napansin ang pamumutla ng kanyang asawa. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang isinukli ni Aurora. "Napagod lang ako, Rafael. Pasensya na. I'll make your coffee and breakfast right away. Maupo ka muna."
Malumanay niyang sagot. Ang boses ay walang anumang bakas ng galit o pait. Ito ang kanyang maskara, ang perpektong pagganap ng isang masunuring asawa upang hindi makaramdam ng anumang hinala. Ang halimaw na nasa harap niya. Dinalhan niya ito ng pagkain sa mesa. Maingat na inihahain ang bawat plato na tila isang ritual. Pinanood niya si Rafael na kumakain ng walang kamalay-malay na ang babaeng nagsisilbi sa kanya ay ang parehong babaeng magpapabagsak sa kanyang buong mundo. Sa bawat higop ni Rafael ng kape, nararamdaman ni Aurora ang paglalim ng kanyang sariling determinasyon. Hindi na siya muling luluha para sa taong ito. Ang bawat sandali ng kanyang paglilingkod sa umagang yon ay ang kanyang huling pagpapakita ng utang na loob bago niya tuluyang bawiin ang lahat. Pagkaalis ni Rafael patungo sa opisina, hindi nag-aksaya ng panahon si Aurora. Agad siyang nagtungo sa kanilang pangunahing bangko, ang lugar kung saan nakaimbak ang lahat ng pondo ng Villanueva Logistics at ang kanilang mga personal na account. Sa loob ng opisina ng manager, ang bawat pirma niya sa mga dokumento ay tila mga huling pako sa kabaong ng ambisyon ni Rafael. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang orihinal na may-ari at pangunahing signatory, iniutos niya ang agarang pag-freeze sa lahat ng joint accounts at ang paglilipat ng mga pondo mula sa kanilang slush fund patungo sa isang lihim na account na hindi maaabot ng asawa. Naramdaman niya ang bigat ng bawat dokumentong hawak niya, ang papel na sumisimbolo sa kanyang dugo, pawis at muling pagkabuhay. Nang matapos ang lahat ng transaksyon, lumabas si Aurora ng bangko habang ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Bumalik siya sa bahay upang maghanda para sa gabi ng anibersaryo. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet at kinuha ang isang matingkad na pulang lipstick. Dahan-dahan niya itong ipinahid sa kanyang mga labi. Ang kulay ay tila sariwang dugo na nagbibigay ng buhay sa kanyang maputlang mukha. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang anyo ay hindi na ang isang martir na asawa, kundi isang babaeng handang sumabak sa huling digmaan. Isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono mula kay Mark, nagsasabing handa na ang lahat ng teknikal na aspeto para sa gabi. Tinitigan ni Aurora ang pulang kulay sa kanyang mga labi at hinawakan ang kanyang dibdib kung saan naninirahan ang alaala ng panganib na dinaanan ni Liam. Ang bawat bibilang na segundo patungo sa gabi ng pagdiriwang ay tila isang matalim na tunog ng orasan na nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Sa kanyang isipan, isa lamang ang tanong na naiwan. Nakahanda na ba ang mundo ni na Rafael at Valerie na tuluyang gumuho sa ilalim ng mga paa ng babaeng kanilang minaliit at tinapak-tapakan? Ang malawak na ballroom ng Maranyang Hotel ay tila isang dagat ng ginto at pilak sa ilalim ng nagniningning na mga kristal na ilaw. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na ang halimuyak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong pang-alta sosyedad. Sa gitna ng bulwagan, si Doña Carmen ay naglalakad ng may labis na kapalaluan. Ang kanyang bawat ngiti sa mga panauhin ay tila isang deklarasyon ng kanyang muling pagluklok bilang reyna ng pamilya Delgado. Sa kanyang paningin, ang gabing ito ay hindi lamang anibersaryo ng kumpanya, kundi ang formal na paglilibing sa pangalan ni Aurora sa mundo ng negosyo. Sa isang madilim na bahagi ng bar, nakatayo sina Rafael at Valerie na tila ba sila ang tunay na mag-asawang nagdiriwang. Ang bawat haplos ni Valerie sa braso ni Rafael at ang kanilang palitan ng mga makahulugang tingin ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ng mga bisita. Si Valerie, na suot ang isang gown na tila gawa sa mga bituin, ay buong pagmamalaking ibinibida ang kanyang kagandahan, habang si Rafael naman ay tila isang hari na nakamit na ang lahat ng kanyang ninanais. Bulong-bulungan ang maririnig sa bawat mesa, mga kwentong sadyang ikinalat ni Rafael tungkol sa lumalalang mental health ni Aurora. Ang mga panauhin ay tumatango ng may huwad na awa.
Naniniwala sa naratibong ang babaeng nagtayo ng Villanueva Logistics ay tuluyan na ngang nabaliw at hindi na kayang gampanan ang kanyang tungkulin. Sa gitna ng masayang musika at tawanan, biglang nagkaroon ng isang kakaibang katahimikan na nagsimula sa may malaking pintuan at unti-unting kumalat sa buong bulwagan. Ang bawat mata ay nabaling sa isang direksyon. Pumasok si Aurora Villanueva. Hindi siya ang babaeng inaasahan nilang makita na lugay ang buhok at balisa ang mga mata. Sa halip, lumantad ang isang reyna na nababalot ng isang itim na gown na tila gawa sa pinakamadilim na gabi ngunit nagniningning sa bawat galaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay nagniningning sa kulay ng pulang dugo. Bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na karpet ay nagdadala ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpapaliit sa lahat ng naroroon. Walang alingawngaw ang kanyang mga hakbang, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang mapatigil ang lahat ng usapan. Mabilis na lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay namumula sa galit dahil sa pagkaantala ng kanyang plano. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa naghihintay ang mga bisita? At bakit ganyan ang suot mo? Mukha kang magluluksa. Madiin at pabulong na sermon ng matanda habang pilit na pinapanatili ang plastik ng ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Aurora ng diretso sa mga mata, isang tinging walang bahid ng takot o galit, kundi isang malalim at nakakatakot na katahimikan. Marahan niyang iniabot ang kanyang kamay at inayos ang bahagyang nakatabing na perlas sa leeg ng kanyang biyenan. Huwag kayong mag-alala, Mama. Siniguro ko lang na magiging perpekto ang lahat para sa gabing ito. Panatilihin ninyo ang inyong lakas dahil maya-maya lamang ay magsisimula na ang palabas na hindi ninyo malilimutan habang buhay. Mahinang bulong ni Aurora na naghatid ng isang uri ng kilabot sa matanda. Sa kabilang dako, napansin ni Aurora si Mark na nakatayo malapit sa control room. Isang tahimik na tango ang namagitan sa kanilang dalawa. Ang lahat ng mga pintuan ng ballroom ay dahan-dahang isinara ng mga tauhan ni Mark. Tinitiyak na walang sino man ang makakalabas kapag nagsimula na ang katotohanan. Umakyat si Rafael sa entablado. Hawak ang gintong mikropono na tila bahawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Tumingin siya kay Aurora at Valerie nang may magkaibang kahulugan bago nagsalita sa harap ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa pagdiriwang nating ito ng ika-10 taon ng Villanueva Logistics, mayroong isang mahalagang anunsyo ang aking asawa. Dahil sa ilang personal na hamon sa kanyang kalusugan, napagpasyahan ni Aurora na opisyal ng magpahinga at ilipat sa akin ang buong pamamahala ng kumpanya. Aurora, ang entablado ay para sa'yo. Tumayo si Aurora sa paanan ng entablado, tinitingnan ang kanyang asawa na tila isang biktima na kusang lumapit sa bitayan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tunog ng orasan na bumibilang patungo sa pagkawasak ng mga taong sumira sa kanya. Sa harap ng lahat, ang tanging tanong na nananatili ay kung handa na ba si Rafael sa sandaling ang mikropono ay hindi na mga salita ng pagsuko ang ilabas, kundi ang katotohanang dudurog sa bawat kasinungalingang kanyang itinayo. Dahan-dahang humakbang si Aurora paakyat sa entablado. Ang bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang ritual ng pagtatapos. Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng mga spotlight, lalong naging matingkad ang pula ng kanyang mga labi at ang lalim ng kanyang mga mata na tila may itinatagong unos. Iniabot ni Rafael ang gintong mikropono nang may malapad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa dahil sa pag-aakalang ngayong gabi ay tuluyan na niyang makakamit ang lahat ng pangarap niya sa kapinsalaan ng kanyang asawa. Mariing hinawakan ni Aurora ang bakal na instrumento. Ang lamig nito ay tila gumagapang sa kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag at handa. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Aurora, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Ang gabing ito
ay para sa ika-10 taon ng Villanueva Logistics, isang kumpanyang binuo ko mula sa dugo, pawis at bawat sentimong pinaghirapan ko. Sinabi ni Rafael na may mahalaga akong anunsyo. At totoo iyon, mayroon akong espesyal na regalo para sa aking asawa at sa kanyang malapit na kaibigan na si Valerie. Bumaling si Aurora kay Mark na nasa gilid ng control room. Ang marang pagpindot sa remote control ay nagbunga ng isang biglaang pagbabago sa dambuhalang LED screen sa likuran niya. Sa halip na ang inaasahang video ng kasaysayan ng kumpanya, ang lumitaw ay ang malinaw na pag-uusap ni na Rafael at Valerie sa loob ng opisina ni Aurora noong nakaraang buwan. Ang bawat salitang binitawan nila tungkol sa pagiging pabigat ni Aurora, ang pangungutya sa kanyang amoy, at ang plano nilang agawin ang lahat, pati na ang kustodya kay Liam ay malinaw na narinig ng bawat taong naroroon. Kasunod nito ay ang mga larawan ni na Rafael at Valerie na naghahalikan sa duhat, ang kanilang maluhong pamumuhay gamit ang mga pondong ninakaw mula sa kumpanya, at ang mga dokumentong nagpapatunay ng ilegal na paglilipat ng ari-arian. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakakabingi. Ang bawat panauhin ay tila nakalimot huminga habang nasasaksihan ang hubad na katotohanan ng kataksilan. Nanigas ang panga ni Rafael, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang ay naging kasing puti ng papel. Si Valerie naman ay tila nais maglaho sa kinatatayuan habang nararamdaman ang mapanghusgang mga mata ng lipunang dati ay nagnanais siyang maging bahagi. "What is the meaning of this? Patayin niyo ang screen!" Sigaw ni Rafael habang susugod sana kay Aurora upang agawin ang mikropono. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang ang mga tauhan ni Mark. Ang kanilang mga katawan ay tila pader na naghihiwalay sa halimaw at sa biktima. Nanatiling nakatayo si Aurora ng buong dangal. Hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata sa harap ng galit ng asawa. "The show is not over yet, Rafael." Malamig na wika ni Aurora. Ang kanyang tinig ay tila hatol ng isang hukom. "Lahat ng accounts na inaakala mong hawak mo ay naka-freeze na. Ang mga perang ginamit niyo para sa inyong luho ay hindi na ninyo mahahawakan pa kailanman. I built this company and I will be the one to decide who stays and who goes. At ngayong gabi, itatapon ko ang basurang matagal nang nagpabaho sa pangalan ng Villanueva." Lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at hiyang nararamdaman sa harap ng kanyang mga kaibigan. Itinuro niya si Aurora gamit ang nanginginig na daliri. Ang boses niya ay puno ng poot. "Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya ko para sa'yo, sisirain mo lang kami sa harap ng maraming tao? Baliw ka na nga talaga." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Aurora bago niya kinuha ang isang makapal na folder mula sa gilid ng rostrum. Marahas niyang isinaboy ang mga papel sa harap ng matanda. Ang bawat pahina ay tila mga tuyong dahon na lumipad at bumagsak sa paanan ni Doña Carmen. "Basahin niyo yan, Mama." Hamon ni Aurora. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 7 taon ng pagtitiis. Ang mansyong tinitirhan niyo, ang kotseng ipinagmamayabang niyo, lahat ng yan ay nabawi ko na. Dahil lahat ng yan ay galing sa pawis ko na ninakaw ninyo. Mula sa gabing ito, wala na kayong matutuluyan. Isasama niyo ang anak niyong tampalasan sa labas ng pintong ito. Dahil sa dulo ng lahat, ang katarungan ay hindi kailanman natutulog at ang katotohanan ang siyang tuluyang dudurog sa inyong lahat. Ang mga malalapad na pintuan ng bulwagan ay muling bumukas ng marahas. At sa pagkakataong ito, hindi mga huling panauhin ang pumasok kundi ang mga awtoridad na may matitigas na anyo at suot ang unipormeng asul. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa ibabaw ng makintab na sahig ay naghatid ng isang uri ng katahimikang puno ng takot. Ang pagsabog ng mga liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag na kanina pa nakatago sa labas ay tila mga kidlat na tumatama
Sa mukha ni na Rafael at Valerie, inilalantad ang bawat hibla ng kanilang pagkahiya at gulat sa buong mundo. Isang matangkad na opisyal ang humakbang papalapit kay Rafael. Hawak ang isang puting papel na may selyo ng korte. Mr. Rafael Delgado and Miss Valerie Santos, you are under arrest for multiple counts of qualified theft, commercial fraud, and embezzlement. Sumama kayo ng mapayapa sa amin. Ang pahayag ng opisyal na ang boses ay tila isang hatol na walang puwang para sa anumang apela. Sa isang iglap, ang dati ay matatamis na ngiti ni Valerie ay napalitan ng isang pangit at desperadong anyo. Marahas niyang itinulak si Rafael palayo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pilit na kumakawala sa mga kamay ng pulis na humahawak sa kanyang braso. Wala akong alam dyan. I was set up. Rafael lied to me. Sabi niya ay siya ang tunay na may-ari ng lahat ng assets na ito. You traitor! Sinira mo ang buhay ko. Ang hiyaw ni Valerie, ang kanyang boses ay pumapailan lang sa buong bulwagan, puno ng matinding puot at kawalan ng hiya. Ang babaeng dati ay nagyayabang ng ganda at yaman, ay nagmumukha na ngayong isang desperadong biktima ng sarili niyang kasakiman. Sa kabilang dako, si Doña Carmen ay napasandal sa isang haligi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga ng malalim. Ang kanyang paningin ay nagdidilim, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyang nararamdaman. Sa harap ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanyang kapangyarihan. Tumingin siya sa paligid, umaasang may isang kaibigang tutulong, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtalikod ng bawat isa at ang mga mapanghusgang bulong na tila mga bubuyog sa kanyang pandinig. Wala ni isa mang kamay ang lumapit upang alalayan siya. Ang kanyang kinalalagyan ay naging isang isla ng kapabayaan sa gitna ng karangyaan. Nang maramdaman ni Rafael ang malamig na bakal ng posas na pumatong sa kanyang mga pulso, tila tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay tila pagpako sa kanyang kapalaran. Sa gitna ng desperasyon, marahas siyang lumuhod sa paanan ni Aurora. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy at ang kanyang tinig ay basag na sa pagsisisi. Aurora, please, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat. Isipin mo si Liam. You can't let our son have a father who is a criminal. Don't do this to Liam, please. Tinitigan siya ni Aurora ng buong lamig. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwang gawa sa bato na hindi na kayang abutin ng anumang pagsusumamo. Dahan-dahan siyang yumuko. Inilapit ang kanyang mukha sa nanginginig na mukha ni Rafael, sapat na malapit upang maramdaman nito ang kanyang nanlalamig na hininga. Ang karapatan mong maging ama ay namatay na noong gabing hindi mo sinagot ang mga tawag ko habang ang anak mo ay hindi na makahinga. Habang nagpapakasarap ka sa bisig ng babaeng iyan gamit ang pera ko, si Liam ay nakikipaglaban sa kamatayan. Doon pa lang, Rafael, tinanggalan mo na ang sarili mo ng karapatang gamitin ang pangalan ng anak ko para iligtas ang sarili mo. Ang mahina ngunit matalim na bulong ni Aurora. Tumayo si Aurora ng tuwid at marangal. Inalis ang kanyang paningin sa basurang nasa kanyang paanan. Kinuha niya ang gintong susi ng kanilang mansyon mula sa bulsa ni Rafael. Ang bawat dulo ng kanyang daliri ay tila nandidiri sa pagdampi sa tela ng asawa. Kinuha niya ang isang puting panyo at maingat na pinunasan ng susi bago ito itinago sa loob ng kanyang bag. Wala siyang sinabing kahit anong salita habang pinapanood ang mga awtoridad. Nakalad ka rin ang dalawang tao palabas ng ballroom sa gitna ng nakakasilaw na flash ng mga kamera at ang walang katapusang hiyaw ng kahihiyan. Nang tuluyan nang mawala ang mga ito sa kanyang paningin, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang sariling pagtibok ng puso ni Aurora, isang pintig na hindi na puno ng galit, kundi ng isang malaking bakante na handa ng punan ng bagong simula. Tiningnan niya ang dulo ng pasilyo
kung saan huling nakita ang kanyang asawa at isang tanong ang tahimik na namuwi sa kanyang isipan. Sa pagtatapos ng mahabang gabi ng paniningil, sapat na ba ang katarungang ito upang pawiin ang sugat na iniwan ng 7 taon ng panlilinlang? Lumipas ang ilang araw na tila isang mabagal na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga naiwang dumi ng nakaraan. Sa harap ng dambuhalang tarangkahan ng Mansyong Delgado, nakatayo si Doña Carmen habang hawak ang 2 lumang maleta na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Mga gamit na hindi binili ng pera ni Aurora. Ang kanyang dating marangyang kasuotan ay napalitan ng isang kupas na duster at ang kanyang mukha na dati ay puno ng katarayan ay tila isang tuyong lupa na nawalan ng sustansya. Pinanood niya ang pagpasok ng bagong security team na kinuha ni Aurora. Ang kanilang mga uniforme ay matikas at ang kanilang mga kilos ay walang bahid ng pagkilala sa dating reyna ng tahanan. Walang sinumang tumulong sa kanya sa pagbubuhat ng maleta. Ang bawat hakbang niya palabas ng tarangkahan ay tila isang mabigat na parusa ng tadhana patungo sa isang maliit na paupahang silid sa isang bahagi ng lungsod na dati ay diring-diri niyang tapakan. Sa loob naman ng malamig na pader ng piitan, ang ingay ng mga rehas na naglalapat ay naging tanging musika ni Rafael at Valerie. Ngunit sa halip na magdamayan, ang dalawa ay tila mga asong naglalabuan sa gitna ng kanilang pagkatalo. Sa bawat pagbisita ng kanilang mga abogado, walang ibang ginawa si Valerie, kundi ang isigaw ang bawat lihim na pagnanakaw na ginawa ni Rafael. Habang ibinunyag naman ng lalaki na lulan ng galit na lihim, palang binabawasan ni Valerie ang kanyang mga tinalagang pondo para sa isa pang lalaki. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama sa loob ay puno ng sumbatan at pandidiri. Si Rafael, na dati ay laging maayos ang pananamit, ay nakaupo ngayon sa isang sulok ng semento, wala ng pera, wala ng dignidad, at ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na alaala ng kayamanang tinalikuran niya para sa isang huwad na pangarap. Samantala, ang atmosfera sa loob ng silid ni Liam sa ospital ay puno ng pag-asa. Maayos na ang lagay ng bata, ang kanyang mga pisngi ay muling nagkaroon ng kulay ng rosas at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa habang naglalaro ng kanyang mga paboritong sasakyan. Pumasok si Aurora na bitbit ang mga papeles mula sa korte. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang basahin ang pinal na desisyon. Dahil sa matitibay na ebidensya ng pagpapabaya at imoralidad ni Rafael, ibinigay ng korte ang 100% kustodya kay Aurora, kasama ang ganap na pagmamay-ari sa Villanueva Logistics. Wala nang sino mang maaaring humablot sa kanyang anak. Ang bawat panginginig ng kanyang dibdib dahil sa takot noon ay napalitan na ngayon ng isang matatag na kapayapaan. Pagbalik ni Aurora sa mansyon, hindi siya agad nagpahinga. Sa halip, isa-isa niyang binuksan ang lahat ng malalaking bintana ng bahay. Hinahayaan ang sariwang hangin at sikat ng araw na pumasok at pawiin ang amoy ng panlilinlang na matagal nang nanahan sa bawat sulok. Kinuha niya ang lahat ng mga damit ni Rafael, ang mga mamahaling kurtinang pinili ni Doña Carmen, at ang mga bedsheets na naging saksi sa kanyang mga gabing puno ng luha. Inilabas niya ang lahat ng ito sa likod ng bahay at ipinamigay sa mga nangangailangan. Tinitiyak na walang anumang bakas ng nakaraan ang maiiwan sa loob ng kanyang bagong simula. Ang bawat paghagod niya ng basahan sa mga kagamitan ay tila isang paghilom sa sarili niyang mga sugat. Sa pagtatapos ng araw, nagtungo si Aurora sa kanyang sariling opisina sa loob ng mansyon upang ayusin ang ilang mahahalagang dokumento. Nang buksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang isang pamilyar at napakabango na amoy. Doon, sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa, ay may isang malaking florera na puno ng mga sariwang bulaklak ng tudinihung o lilacs. Ang kulay ube ng mga ito ay tila sumisimbolo sa dangal at muling pagkabuhay.
May isang maliit na puting card na nakasandal sa florera. Kinuha ito ni Aurora at ang kanyang puso ay bahagyang tumibok nang makita ang sulat kamay ni Mark Flores. Welcome back, Queen. You deserve all the peace in the world. Ang maikli, ngunit makahulugang mensahe na nakasulat sa card. Isang banayad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga bulaklak habang ang bango nito ay tila humahaplos sa kanyang kaluluwa. Ang bawat talulot ng tudinhung ay tila nagpapaalala sa kanya na pagkatapos ng pinakamahabang gabi ng Unos, palaging may umagang darating na puno ng halimuyak at bagong pagkakataon. Tumingin siya sa labas ng bintana sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Aurora na ang kanyang paghinga ay malaya na at ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangakong puno ng liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang hardin ng Mansyong Villanueva ay muling nabalot ng makukulay na bulaklak na tila nakikigalak sa kapayapaang nananahan sa loob nito. Ang sikat ng araw sa hapong yon ay banayad, humahaplos sa mga luntiang dahon at nagbibigay ng ginintuang kislap sa malinis na tubig ng swimming pool. Ang masayang tinig ni Liam, na ngayon ay masigla at malusog na, ay tila isang magandang musika na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng paligid habang hinahabol niya ang kanilang bagong aso sa damuhan. Pinagmamasdan siya ni Aurora mula sa beranda. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng pagod at takot, kundi isang malalim na katuwaan at pasasalamat sa bawat hininga ng kanyang anak. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan, sumagi sa isipan ni Aurora ang mga balitang nakarating sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Si Rafael ay nananatiling nakapiit, nagdurusa sa hirap ng buhay sa loob at sa kawalan ng anumang perang maipang-aabogado matapos siyang talikuran ng lahat. Si Valerie naman, dahil sa kanyang mga ilegal na transaksyon na nadiskubre pa, ay nahaharap sa mas mahabang sentensya at unti-unti nang nalilimutan ng lipunang dati ay kanyang pinagmulan. At si Doña Carmen, ang matandang reyna na dati ay mapangapi, ay nakikitang namumuhay sa isang maliit at barong-barong na dampa, umaasa sa tulong ng mga kapitbahay na dati ay minaliit niya. Wala nang nararamdamang galit si Aurora. Hindi niya hiniling ang kanilang pagbagsak, ngunit tinanggap niya ito bilang isang pinal na hatol ng tadhana. Higit sa lahat, natutunan na ni Aurora ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi pagpapatawad sa kanyang sarili dahil sa pananatili ng matagal sa isang relasyong lason sa kanyang kaluluwa. Nabalik lamang ang diwa ni Aurora nang marinig ang marahang paghakbang ng isang tao sa ibabaw ng mga tuyong dahon sa pasilyo. Hindi na niya kailangang lumingon pa upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at ang pakiramdam ng seguridad ay sapat na upang malaman niyang si Mark Flores ang dumating. May dalang maliit na kahon ng paboritong cake ni Liam si Mark. At ang kanyang ngiti nang makita ang mag-ina ay tila isang liwanag na lalong nagpatingkad sa ganda ng hapon. Lumapit si Mark at tumayo sa tabi ni Aurora. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit, sapat na upang maramdaman ang init ng bawat isa. You look very peaceful today, Aurora. Malumanay na wika ni Mark. Ang boses nito ay puno ng paghanga at katapatan. I am Mark. For the muna sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay abot kamay ko na ang langit na hindi kailangang mamatay. Ang tugon ni Aurora sa tunong Taglish na puno ng katiwasayan. Dahan-dahang iniupo ni Mark ang kanyang sarili sa tabi ni Aurora sa mahabang bangkong kahoy. Sa gitna ng katahimikan ng paglubog ng araw, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Aurora. Ang kanyang mga daliri ay maingat na kumuha sa mga daliri ng ginang. Pinagsasama ang kanilang mga palad sa isang ugnayang puno ng paggalang at hindi binibigkas na pangako. Walang pagmamadali, walang pamimilit.
Ipinatong ni Aurora ang kanyang ulo sa balikat ni Mark. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kanilang mga anino sa damuhan ay tila nag-iisa sa ilalim ng papalubog na araw. Isang larawan ng paghilom na hindi kailangang dumaan sa marahas na pagmamadali. Ang aral na baon ni Aurora sa kanyang bagong buhay ay malinaw. Ang sakripisyo ng isang ina o ng isang asawa ay hindi dapat maging kasing kahulugan ng pagpapakababa at pagpapawala ng sariling dangal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw, at hindi nanlilinlang. Sa halip, ito ay nagpapalakas at nagbibigay ng liwanag. Habang pinagmamasdan niya si Liam na tumatakbo patungo sa kanila nang may malapad na ngiti, alam ni Aurora na ang Villanueva Logistics ay hindi na lamang isang kumpanya ng mga sasakyan at kargamento, kundi isang simbolo ng pagbangon ng isang babaeng minsan nang nadurog, ngunit muling nabuo ng mas matatag kaysa sa dati. Ang gabi ng kanyang paghihirap ay tuluyan ng natapos at ang umagang kanyang kinakaharap ay puno ng pag-asa, pag-ibig at isang walang hanggang katarungang sa wakas ay nakamit na.